municipality. Pangatlo, kapag daw yung offense exceeding 1 year or a fine exceeding 5,000 pesos, hindi siya covered sa katarungan pambarangay law. Tandaan po natin yan, ha? 1 year penalty, 5,000 pesos na fine. Next slide. Bigyan natin ng emphasis, di ba? Sa section 408, clearly in-specify dyan, criminal cases yung may limitation. Dapat daw yung offenses hindi hihigit sa isang taong pagkakakulong o fine na hindi hihigit sa 5,000 pesos para ma-cover siya sa katarong pagbarangay law. Pag exceeding 1 year, exceeding 5,000 pesos fine, hindi siya covered sa katarungang pagbarangay law. Next. Pero kapag civil cases, halimbawa, monetary claim, utang, wala namang sinasabi limitation. So ano ba yung, kasi di ba, usually relate natin, kapag mga 500,000, 600,000, huwag nyo nang tanggapin sa barangay, ibig na narinig yan, di ba? Kasi covered na siya ng small claims cases. Tama ba yun? Hindi siya tama. Tanggapin nyo pa rin siya sa katarungang pagbarangay law. Kasi sa small claims cases, hinahanap din yung CFA. Isa siya sa mga requirements para malaman ni judge kung talaga bang dapat mag-proceed muna to sa small claims court o dapat i-refer muna siya sa barangay for mediation and conciliation proceeding. Requirement pa rin yung certificate of file action. Okay? So kung utang siya, kahit tumigit sa 500,000, 600,000, kahit na 1 million, wala naman sinasabing amount. Diba? Tanggapin nyo pa rin. Reclusion perpetua, 20 years to 1 day to 40 years sa pagkakalo niyan. Pag sinabi naman natin temporal, 12 years to 1 day to 20 years. Ang division mayor, 6 years to 1 day to 12 years. Pag-correctional, 6 months to 1 day to 6 years. Pag-arrest ng mayor, 1 month to 1 day to 6 months. Pag-arrest ng minor, 1 day to 30 days. So, kung paano natin yung section 408, ang dapat na penalty na na hindi higit sa isang taon yung pagkakakulong. Siya po yung Vice President ng Lubon Federation sa barangay. So, ano yan? Huwag na siguro tayong mag-focus. Kasi kung meron kayong revised penal code,